Magandang araw o gabi sa inyo, Boss Alex, at syempre sa mga tagapakinig natin dito. Ako ulit si Boy Tigs ng Davao. Ngayon ang ibabahagi ko naman ay hindi ko karanasan kundi karanasan ng mga pinsan kong babae. Maikling kwento lang din po ito, boss, ngunit base sa tunay na buhay, tunay na pangyayari at sana magustuhan ng inyong mga tagapakinig. Sa isang bukiring lugar sakop ng Davao Region na hindi ko na lang ididetalye ang eksaktong lokasyon bilang pagbibigay respeto, may isang pamilyang payapang naninirahan. Sila ang mga pinsan kong si Maymay at si Ana na buntis ng mga panahong ito. Siyempre, yung mister niya na si Tata. Ang lugar nila ay tahimik dahil hindi abot ng kuryente. Bali ang ginagamit pa lang nila nun ay lampara, ingke at gasera naman na tawag sa iba. Malalayo ang kapitbahay kaya naman nakakabingi rin ang katahimikan tuwing gabi. Itong si Maymay na 14 anyos pa nung time na yon ay may mga barkada sa lugar. Lagi silang magkakasama kapag kabakante sa oras. Nagpupunta sa kung saan-saan lalo na sa dagat o kaya'y sa sapa upang maligo. Si Maymay ay sadyang pinatira roon ng kanyang ateng si Ana upang may makasama ito kasi nga siya ay nagdadalang tao noon. At isa sa dahilan may mga pagkakataon na ginagabi ng uwi ang mister nito dahil sa trabaho. Matatakutin ang buntis kaya naman nagpasama sa kapatid na lakwatsera rin. Sa lugar na tahimik, Boss Alex, lalo na sa mga probinsyang malalayo ang agwat ng kapitbahay at walang kuryente. Nako, asahan yung kapag may buntis meron at meron talagang umaaligid na aswang dyan tuwing gabi. Alam natin yung mga taga-probinsya maliban sa mga taong pinanganak sa mataong lugar o sa syudad. Walang alam pagdating sa mga ganitong karanasan. Yung normal na lang na kapag may buntis, may aswang talaga at kikik na pabalik-balik lalo na kung malayo ka sa bayan at nagdadalang tao pa. Oo boss, nakakatakot yun pero syempre masanay ka kasi nga buntis ka. Yan ang malimit na sinasabi ng mga pinsan kong babae nung nagbubuntis si Ana. Nasanay na nga lang, binabalik-balikan lagi ng aswang tuwing gabi. Paikot-ikot doon. At kung minsan naglalakad pa talaga sa bubong na parang ginawang overpass. Ngunit alam niyo, Boss Alex, may isang pangyayari no na talagang nagdulot ng takot sa magkapatid, lalo na sa pinsan kong si Maymay. Sa kanyang nasaksihan, hindi niya raw alam ang gagawin. Yung dila niya, nanigas pati ang katawan. Ito nga't ikukwento ko na sa inyo. Galing sila sa sapa noon kasama ang mga kaibigan, si Maymay. Umuwi hapon na at magtatakip silim na ng mga oras na yon. So nung makarating sa bahay hindi nag-asikaso na ng hapunan. Wala ang mister ni Ana buhat ng parang may pinuntahan yata kung hindi ako nagkakamali. Sinindihan lahat ng gasera ng buntis, boss. Pinuwesto sa mga sulok-sulok ng bahay, yung hindi naman masusunog, para kahit papano lumiwanag ang palibot at hindi matakot. Natawa pa nga ako sa kwento ng dalawa kasi bahala na raw masunog yung bahay, ang importante maliwanag. E di patay kayong lahat kako sa kanila. Tawa naman ng dalawa. At habang kumakain, kahit alas 7 pa lang ng gabi, boss, nako, ayon sa dalawa, paikot-ikot daw talaga ang aswang sa bahay nila. Agresibo ito kasi malakas daw ang huni. Nag-iiba pa at merong naging akala mo patong tinapakan ng leeg. Kinakalmot din daw ang dingding nila tapos lilipat naman sa bubong. Siyempre andyan yung takot sa dalawa pero nasanay na sila eh. Alam nyo yun? Bang takot ka pero dahil pabalik-balik, edi sanayin mo na lang ang iyong sarili. At yun na nga po. Itong si Maymay ay nagkunwaring matapang. Sinigawan niya ang aswang at sinabing, "Hoy! Umuwi ka sa inyo, hindi kami takot. May baril kami rito." Nagalit daw ang nilalang, boss. Lumundag-lundag daw sa bubong nila kaya sobrang ingay ng yero. Sa puntong yun ay hindi na nakaimik ang dalawa kundi nakiramdam na lang. Maya-maya noon, dumating naman yung mister ng buntis kaya naibsan ang takot nila. O bakit namumutla yata itong isa? Tanong niya sa asawa. Ang aswang nandyan na naman. Kanina pa palundag-lundag sa bubong.
Wala ka bang napansin habang naglalakad ka pa uwi? Wala naman. Siguro lumayo na nung papalapit ako. So ayun na nga ang ginawa ng mister. Kumuha ng tubig na mainit yung kakakulo lang. Hinaluan ng isang dakot na asin pagkatapos ay walang kung ano-ano. Sinaboy sa bubong. Sa maniwala kayo o hindi dyan, merong sumigaw sa ibabaw boss na isang parang tinig ng babae. Yung pagkasigaw niya ay pigil kaya hindi talaga masyadong malakas. Pagkatapos nun ay narinig na lamang nilang parang may nahulog sa likod ng bahay. And then tumakbo papunta sa talahiban. Mukhang naligo sa sinaboy na mainit na tubig buhat nang dinig daw nilang parang walang pakialam ang aswang na yon habang tumatakbo. Sapagkat parang nababangga raw ito sa mga puno ng saging hanggang sa maglaho. Uulit ka pa? Wika ng mister at dagdag pa nito, hindi na babalik ang aswang na yon. Totoo namang hindi bumalik, subalit ilang araw lang. Ilang araw na namahinga siguro, nagpagaling sa mga paso nito sa katawan. Wala na yun, magtatanda na yun. Sabi ng asawa ng buntis. Ngunit may isang pangyayari nun na kakaiba. Hindi nila masabi kung aswang ito o kung anong elemento basta. Itong karanasan ni Maymay talagang nagpakilabot sa katauhan niya. Ganito kasi boss. Gaya ng sabi ko kanina, si Maymay at ang kanyang mga barkada sa lugar na malalayo pa ang bahay. May mga pagkakataon na nagkikita-kita ang mga ito para maligo sa sapa o kung minsan manguha ng buko sa bukid. Madilim na pagka-uwi ni Maymay. Okay lang buhat nang nandoon naman ang mister ng kapatid niyang buntis kasama nito sa bahay. At siya nga pala, malaki na ang tiyan ni Ana noon malapit nang lumabas ang bata. Malayo pa lang boss, naririnig na ng pinsan kong si Maymay ang tinig ng aswang na parang nagmumula daw talaga sa bahay nila. At dahil nakaramdam ito ng takot, nagmamadali na itong umuwi at di pa man nakakarating sa mismong bahay nila. Ay nagtatawag na siya sa kanyang kapatid at bayaw kasi nararamdaman daw talaga niyang nasa malapit lang ang aswang. Kuya, nandito na ako, ate. Pumasok ka na, kumain na dyan. Pagmadali ka, kanina pa itong aswang paikot-ikot, bumalik na naman. Oo nga po kuya kanina ko pa naririnig, malayo pa lang. Tulad ng dati, tapon ng mainit na tubig ang lalaki sa palibot ng bahay pati na sa bubong. Sa pagbabaka sakaling matamaan niya ulit ito at lumayo. Ngunit bigo siya boss at parang tumatawa lang daw ang nilalang sa uri ng pagkahuni nito. So hinayaan na lamang ito, bahala daw siya na pahuni-huni siya sa labas. Napagod na rin kasi ang lalaki kakasaboy ng asin at mainit na tubig, ngunit hindi niya naman natatamaan. Nung natutulog na sila, kaagad nakatulog ang mag-asawa habang si Maymay. Parang manok daw ang tulog niya kasi maya-maya ang gising o nagigising. Bali isang kwarto lang silang lahat. Yung mag-asawa ay may katre katabi ng bintana habang si Maymay ay sa sahig naglatag ng banig. Ang ginawa ng pinsan kong hindi makatulog boss, nagtalokbong na lamang siya ng kumot at nakiramdam sa labas kasi nga yun daw. Di niya alam kung bakit parang nakainom ng maraming kape. Maya-maya, napansin niyang nawala na yung ingay ng aswang sa labas kung kaya nakaidlip na siya noon. Ngunit nung minsang binuka ang mata, dito na nangyari ang kagimbal-gimbal na kaganapan. Hindi nakagalaw ang pinsan kong si Maymay buhat ng sobrang nakakatakot ang kanyang nasilay. Grabe boss, paano kasi? Merong nakapatong sa tiyan ng kapatid niyang malapit ng manganak. Isang babaeng buhaghag ang buhok at nakatitig sa mukha ng kanyang kapatid. Yung bintana naman ay napansin niyang bahagya na itong nakabukas. Klaro niya ang figura ng isang babae boss buhat ng merong lampara sa loob at magkahilera lang sila, di ba? So ibig sabihin magkakalapit lang talaga. Sa katre nga lang ang kapatid niya, yung asawa nito. So ayun na nga, hindi na mapakali si Maymay. Ang nakakapagtaka pa nun, hindi man lang naramdaman ng buntis na may nakapatong sa tiyan niya
At ganun din yung kanyang asawa na mahimbing ang tulog. Samantalang si Maymay nanginginig na at pinagpapawisan kahit na malamig ang lugar na yon. Subalit napansin niya na ang kanyang ate, malakas daw ang hilik na hindi naman daw ganito kung humilik. Hindi na makagalaw si Maymay noon, hindi makapagsalita at hindi alam kung ano ang gagawin. Nanigas talaga ang kanyang katawan dahil sobrang nakakatakot ang kanyang nasilayan. Iniisip pa nga niyang panaginip lang o namamalikmata, ngunit kapag pumikit at ibubuka ulit, nandudoon pa rin ang babaeng nakakatakot ang figura na kapatong sa tiyan ng ate niyang malapit ng manganak. At dahil hindi nga makagalaw at walang boses na lumalabas sa bunganga, nagdasal si Maymay Boss Alex ng dasal na I believe in God o yung Apostles' Creed na natutunan sa paaralan. Dati kasi kung hindi nyo na itatanong kahit elementarya pa lang boss, may subject na religion sa paaralan talaga. Ewan ko kung nagtuturo pa rin ba ng ganyan ngayon. Kaya ang kabataan noon bihasa talaga pagdating sa dasal. So habang nag-uusal sa isip ang pinsan ko boss, mas lalong nanigas ang kanyang katawan buhat ng lumingon sa kanya ang babae boss na pagkakalarawan pa nito. Wala siyang makitang mukha dahil natatakpan ng makapal na buhok. O maaaring wala talagang mukha yun. Basta buhaghag lang ang buhok nito na tumatabon talaga sa buong mukha. Hindi na kaya na ni Maymay natitigan ng matagal ang nakakatakot na nilalang na yon. Kung kaya pumikit na lamang siya at habang umuusal ng panalangin, sa sandaling natapos niya ang dasal boss, pagkamulat ng mata ay wala na ang babaeng nakapatong sa tiyan ng kanyang kapatid. At yung bintana naman ay bumukas pa ng bahagya. Konti lang naman, tipong hindi makakapasok ang tao, pero kung bubuksan ng todo, syempre makakapasok talaga. Ang tanong, mataas ang bintana na yun kasi may silong yung bahay nila. Pwera na lang kung may hagdan, makakaakyat talaga doon, pero kung lumulutang, syempre walang kaproble-problema. Nang masiguradong wala na talaga yung babae na yon, doon pa lamang dahan-dahan na tumayo si Maymay, ngunit kinakalma niya ang kanyang sarili nun boss upang hindi magulat yung kanyang ate. Pasimple niya lamang itong ginising at sabi niya, "Ate, uy ate, gumising ka muna." "O Maymay, bakit? Madaling araw na ba?" Hindi pa ate. Ating gabi pa lang po. Yung bintana niyo kasi ayusin niyo po ang pagkasara. Nakabukas ng bahagya eh." So ang ginawa ni Ana, ginising ang mister pagkatapos ay pinasaraduhan yung bintana. Kinikilabutan ang dalaga buhat ng nababatid nitong nasa labas lang daw yung nasilay niyang hindi mawari kung aswang ba o kung ligaw na kaluluwa. Kinabukasan pa niya sinabi o kinuwento ang tungkol dito sa kapatid at bayaw. Natawa lang daw ang dalawa boss kasi parang imposible ang sinabi ni Maymay. Kung aswang daw yon, edi sana'y kinain ang buntis. Sumagot naman si Maymay at sinabing, "Totoo ate, kuya, may nakita talaga ako kagabi. Di ko lang kagad sinabi sa inyo kasi ayaw kong matakot si ate at madistorbo kayo. Inunahan din po kasi ako ng takot eh. Malakas pa nga ang hilik ni ate habang nandudoon sa tiyan niya nakapatong yung babae. Parang nahihirapan siyang huminga, kaso di ko talaga magalaw ang aking sarili eh. Pinapangan ng takot ang buo kong katawan. Tingin nyo, mangiistorbo ako sa mga taong natutulog, lalo na yung ate kong buntis, kung wala akong nakita nun? Kung walang dahilan? Pwede naman na ako na lang ang magsara ng bintana na bahagyang nakabukas, kaso natakot talaga ako eh. Nakita ko talaga na may babaeng nakapatong sa tiyan mo ate. Tignan yung balahibo ko sa kamay nananayo pa rin talaga eh." Matagal nakasagot ang pinsan kong buntis nun boss Alex na si Ana. Ang sabi nito, may naramdaman daw siyang mabigat nun habang natutulog. Parang may nakapatong daw talaga rin sa katawan niya. Kaya hindi ganong makahinga, subalit nangingibabaw pa rin sa kanya ang paniniwalang parang namalikmata lang si Maymay. Buhat ng imposible raw talaga. Yung bintana naman ay may mga pagkakataon talaga na hindi raw nasasaraduan ng maayos kaya usang nabubukas.
Sa madaling sabi, sa kabila ng mahabang paliwanag at salaysay ni Maymay, hindi sila masyadong naniwala, Boss Alex. Hanggang sa isang pagkakataon, yung ate na mismo na buntis ang nakakita sa babaeng yon. Ganito po ang nangyari, Boss Alex. Habang natutulog, bigla umano siyang naalimpungatan sa di malamang dahilan. Pagkamulat ng mata, bumungad sa harap niya sa may paanan. Ang babaeng buhaghag ang buhok at hindi makita ang mukha sapagkat natatabunan. Sa puntong yun ay sumigaw ang buntis. Bigla umano itong naglaho, Boss Alex, sa isang iglap. Naanimoy inihip ng hangin papunta sa bintanang bahagyang nakabukas noon at nilamon ng dilim. Doon lang napagtanto ni Ana at ng asawa nito na totoo ang sinabi ni Maymay sa kanila. Nasabi na lamang nila noon na maaaring ilang beses na raw na babalik-balik ang babaeng yun sa kwarto nila na hindi man lang nababatid. Ngunit ang tanong, kung aswang ang nilalang na yon, Boss Alex, bakit hindi sinaktan ang buntis? Eh di ba ang mga aswang alam natin kapag may pagkakataon yan, pambibiktima talaga ng buntis, di ba? Pero bakit siya hindi sinaktan? Aswang kaya ito? Ligaw na kaluluwa? O isang gabay? Pati sila hindi nila masabi, boss eh. Matapos ang pangyayaring yun, sinigurado na ng mag-asawa na nakalak lagi ang mga bintana ng bahay kahit maaga pa lang. Bukod sa inugali ang pagdarasal tuwing gabi bago matulog at paglagay ng asin sa mga bintana at sulok-sulok, wala na silang ibang ginawa, Boss Alex. Hindi lumapit sa manggagamot tulad ng mga naririnig natin sa kwento. Basta yun lang daw ang ginawa nila. Pero matapos nun, hindi na nangyari unaulit ang nakakapangilabot na karanasan nilang yon. Ang pagdarasal nga naman sa puong may kapal kung taimtim lamang at tunay base sa kwento ng mga pinsan ko at sa karanasan naming lahat, epektibo talaga yan. Subalit nandyan pa rin naman yung mga huni ng aswang na pabalik-balik sa labas, lalo na yung tiktik, na normal na lang sa lugar na yun kapag merong buntis. Sa huling bahagi ng kwentong ito, boss, kahit patuloy ang pagbisita ng mga kaaswangan at katiktikan sa lugar na yun, wala naman pong nangyaring masama sa aking mga pinsan. Katunayan, nailuwal ni Ana ang isang malusog na bata. Ang tanging sandata lamang nila, pagdarasal. Sa tuwing naaalala nila ang karanasan na yun, ang laging tanong, ano at sino ang babaeng yun? Siya ba ay isang aswang talaga o isang gabay na nagbabantay lamang sa buntis? Kayo, boss, ano ang tingin nyo? Kayo na ang bahala. Basta ako ang masasabi ko lang. Ang mundo ay punong-puno ng kababalaghan. Hindi lang para sa tao kundi para rin sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mga nilalang na inakala nating sa isip lamang. Ngunit tunay at totoong umiiral na kung minsan nasa tabi mo lang. At yun na po ang kwento ng mga pinsan ko. Sa susunod ulit, Boy Tigs ng Davao Region. Ang mundo ngating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.